Mga operasyon kontra scam at pagsagip sa ilang dayuhan ang sanib puwersang isinagawa ng pulisya, PAGCOR at Securities and Exchange Commission sa isang gusali sa Maynila. Ang detalye sa unang balita live ni Bea Pinlac. Bea? Igan, dalawang magkahiwalay na operasyon ang isinagawa ng mga otoridad sa isang gusali dito sa Ermita, Maynila. Sinalakay ang isang umanong love and cryptocurrency scam hub at nirescue naman ang ilang illegally detained umano na Chinese nationals. 35 Chinese, 24 na Indonesian, 10 Malaysian at 47 Pilipino ang naabutan ng mga otoridad na nagtatrabaho umano sa isang pinaniniwalaang love and cryptocurrency scam hub sa Ermita, Maynila kagabi. Sinalakay ng mga tauhan ng NCRPO, Securities and Exchange Commission at PAGCOR ang isang palapag ng gusali. Base sa investigasyon, nakikipagrelasyon umano ang mga empleyado ng umano'y scam hub sa mga biktima bago nila hikayating mag-invest sa cryptocurrency. Ganyuhin yan through messages. So nakikita natin doon na ang target nila is from Europe countries. So meron mga ano doon, para bang automatic na kung ikaw ay Indonesian, ito automatic meron translator na foreign language. Yun ang isa-send niya ngayon. Para bang ang kausap mo, parang local din. But they're here, operating in the Philippines. Posibleng sampahan ng reklamo ang mga empleyado para sa paglabag sa Securities Regulation Code. Pinakawalan muna ang mga Pinoy na empleyado habang dinala naman sa NCRPO ang mga foreign national. Nakikipag-ugnayan na raw ang PNP sa Bureau of Immigration para masuri ang mga dokumento nila. Tikom ang bibig ng mga empleyado nang hingan sila ng pahayag. Sa parehong gusali, nagsagawa rin ng hiwalay na operasyon ang mga otoridad para masagip ang 5 Chinese nationals na umano'y illegally detained. Nakausap ng GMA Integrated News ang kaanak ng isa sa mga na-rescue tungkol sa nangyari sa biktima. He doesn't speak in English. Pero ano po nangyari sa kanya? Yun po, ilang araw po siya nawala. Tapos nakita na lang po nagsabi po siya na parang dito daw po siya sa tower nagwo-work. And nalaman din po namin dahil sa application po na ginamit na ng kapatid ko na nakikita po kung nasan po sila. Meron po siyang tawag dito, bruises. Pero wine-verify pa po kung saan po galing yung mga bruises. Inaalam pa kung may ugnayan ang mga umano'y illegally detained Chinese nationals sa ni-raid na scam hub umano. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa lawak at lalim ng mga operasyon nito. Cryptocurrency is booming. And so kailangan pakita natin na we should have another policy in terms of how to regulate cryptocurrency here in the Philippines. Igan, ongoing pa ang pag-examine sa mga computer na nahanap sa umanong love and cryptocurrency scam hub. Posible raw na magtagal ito ng ilang araw, depende sa dami ng mga device na kailangan nilang suriin. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News.